Han, please. Pag-usapan naman natin to. Kasal tayo. Hindi mo pwedeng basta na lang sukuan ang pagsasama natin. Hindi ko makakayang makasama ang isang halimaw na katulad mo! Wala namang kailangan magbago eh. Ako pa rin naman to. Tsaka hindi naman magbabagong pagmamahal ko sa'yo. Hindi. Napakalaki ng kasalanan mo. At hindi ka malang nakakaramdam ng pagsisisi sa mga ginagawa mo. Sa tingin mo, maaatim ko talagang manatili sa tabi mo. Pero buntis ka. Magkakaanak na tayo. Mas lalong dapat akong lumayo sa'yo. Hindi ako papayag na lumaki ang anak ko na kasamang isang amang katulad mo. Malalagay lang siya sa kapahamakan ng dahil sa'yo. Sa tingin mo pa talaga magagawa kong saktan ng sarili nating anak? Ganyan bang tingin mo sa akin? Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Pero kung nagawa mong manakit ng ibang tao, hindi malayong magagawa mo rin kaming sakta na magiging anak natin. Kaya bago pa maging huli ang lahat, mas mabuti pang umalis na ako dito. Hindi. Hindi ako papayag na malayo sa akin ang anak ko. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Ako ang ama ng bata. Kaya may karapatan ako sa kanya. Bitiwan mo ako! Ayoko na dito. Gusto ko nang umalis! At sinabi ko na sa'yo, hindi ako makapapayag sa gusto mo. Isa kang aswang, Antonio! Inilihi mo sa akin to at hinayaan mo akong pagkasalan ng isang aswang na katulad mo! Halimok ka! Mahalaga pa ba kung ano ako? Kung totoong mahal mo ako, hindi na dapat importante ang bagay na to sa'yo. Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Paano ako mananatili sa tabi mo? Ngayong alam kong ikaw ang halimaw na nasa likod ng mga sunod-sunod na patayan dito sa probinsya natin! At paano ko masisiguro maging asawa ang isang lalaking may nakaimbak na bangkay ng tao sa mismong basement ng mansyong ito? Hindi mo ako pwedeng iwan pagkatapos kitang tulungang maging milyonarya. Ginawa kong lahat para maging matagumpay ang mga negosyo mo. Nagmula ka lang naman sa hirap pero binihisan kita. Binigyan ng dignidad at ginawang makapangyarihan. Tapos ngayon may milyones ka na. Ang dali-dali lang para sa'yong iwan ako. Sa tingin mo, iiwan kita lang dahil lang sa mayaman na ako? Hindi ako manggagamit. Minahal kita at oo, mahal pa rin kita. Pero kailangan kong gawin kung anong tama. Hindi ako patatahimikin ang konsensya ko kung patuloy ako makikisama sa isang aswang na katulad mo. Hindi mo naman kailangang isipin na aswang ako eh. Kalimutan mo na lang ang mga nalaman mo. Kunwari wala kang alam. Isa pa, hindi ko rin naman ipapakita sa yung anyo ko bilang aswang eh. Mananatili akong normal na tao sa paningin mo. Han, sige na. Gawin mo to kahit para na lang sa magiging anak natin. Gusto mong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan na lang ako sa mga krimeng nagawa mo? At babaliwalain ko na lang ang mga kasamaang gagawin mo pa? Napakasama naman ang tingin mo sa akin. Ginagawa ko lang naman to dahil gusto kong mabuhay. Pero mga inosenteng buhay naman ang isinasakripisyo mo nang dahil sa kagustuhan mong mabuhay. Ang sama-sama mo. Hindi ko gugustuhin makasama ang isang tulad mo. Sinampal mo ako. Dahil sumusobra ka na. Ubus ng pasensya ko sa'yo. Kita mo na? Ngayon nga nagawa mo na akong saktan. Paano ba kaya paglipas ng panahon? Ikaw ang nagtulak sa akin gawin to. Pasensya ka na, Han. Pero hindi kita pwedeng hayaang mawala sa akin. Anong gagawin mo? Bakit ka may dalang panyo? Kailangan ko tong gawin. Wala na akong ibang magagawahan. Pinipilit mo akong gawin to. Wala ka ba talagang maalala, Ineng? Pasensya na po. Pero wala po talagang pumapasok sa isip ko ngayon. Para pong blanco ang lahat. Ay, Diyos ko. Ano kayang nangyari sa iyo? Bakit ka napunta dito sa sakahan? Wala ka namang mga sugat at pasa. Kaya hindi rin natin masasabing may nanakit sa iyo at basta ka nilang tinapon dito. Sino naman kayang walang awang nagtapon sa kanya dito, Nay? Buntis pa naman siya. Paano kung napano ng pinagbubuntis niya? Luis, anak. Dalhin mo nga ang babaeng to sa bahay natin. Titingnan ko ang kondisyon niya. Miss, kakargahin kita ha. Huwag ka mag-alala. Isang magaling na albularya at kumadron ng nanay ko.
Matutulungan ka niya. Salamat. Aling Rosita, kailangan ba talagang kargahin ni Luis ang babaeng yan? Eh baka naman nag-iinarte lang siya. Kaya niya naman sigurong tumayo at maglakad. Alalayan na lang natin. Pwede ba, Teresa? Wala akong panahon dyan sa pagsiselos mo. Hindi mo pa nga siya nobyo. Daig pa niyang aso kung itali mo sa leeg. Magiging nobyo ko rin naman siya balang araw. Tama na, Teresa. Nakikita mo naman siguro na kailangan niyang tulong natin. Sabi mo eh. Susubukan ko na lang tumayo. Ayoko namang mag-away pa kayo ng dahil sa akin. Hindi. Huwag mo siyang isipin. Kakargahin na kita papunta sa amin. Bilisan nyo na. Ikaw, Teresa. Papuntahin mo nga si Kapitan Vicente sa amin. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa babaeng napadpad sa atin. Eh baka makatulong siya. Aswang Radio. Aba, pambungad pa lang ng kwentong ito, pasabog na. May revelation ka agad. Pero ang tanong, totoo nga kayang asawa ang aswang nitong si Clara? O baka naman panaginip lang yon? It's a tricky situation kasi may amnesia siya at walang paraan upang i-verify ang mga bagay na nasa isip niya. Paano niya naman kasi i-fact check yung sarili niya, di ba? Wala nga siyang maalala. Ano pa? Kahit naman siguro sino sa atin, mahirapang i-navigate yung ganyan ka-complicated na situation. At ito pa, isa pa, may karakter tayong nagngangalang Teresa na as early as now, kuha na agad yung gigil ko. Kayo ba? Gusto nyo rin bang kurutin sa singit niyang katarayan at kaartehan niyang Teresa na yan? Napaka-possessive naman kasi niya kay Luis. Wala naman pala kayong label. Aba girl, label muna bago selos. Ano po? Nako, sorry ha kung may nasagasaan ako sa sinasabi ko. Kasi dami pa sa lahat ng mga walang karapatan. Charot! Joke lang. O sige, bago pa tayo magpatuloy na manakit ng damdamin dito, share nyo na lang po sa comment section kung anong gagawin nyo pag nalagay kayo sa sitwasyon ni Clara. At habang nagko-comment kayo, pa-like, share, and subscribe na rin po sa ating munting channel. Don't forget. Pero sa ngayon nga po, ano pa bang hinihintay natin at ituloy na natin ang kwentong ito. Aswang Radio. Mukhang mahihirapan nga tayong malaman kung saan siya nanggaling. Kung siya mismo ay walang maalala sa kanyang pinanggalingan. Yun ang nga po ang kanina ko pa sinasabi, Kap. Gusto ko sana siyang tulungan na makabalik sa kanyang pinanggalingan. Pero hindi ko alam kung paano. Bigla na lang po kasi namin siya nakita kanina sa may sakahan. Wala siyang malay nung natagpuan namin. At mas naalarma pa po ako nang mapansin ko maliit na umbok sa kanyang tiyan. Sino naman kayang walang puso ang nagawang magtapon sa kanya dito? Sa kabila ng masela niyang kondisyon. Ineng, kumusta bang pakiramdam mo pagkatapos kitang painumin ng herbal na gamot? Sumasakit pa rin bang tiyan mo? Hindi na po. Maayos na pong pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganun. Ipag-aahanda pa ulit kita mamaya ng gamot para mas bumuti pang kalagayan mo. Hayaan ninyo. Magtatanong-tanong ako sa mga karating baryo. Baka may ibang makatulong sa atin. Huwag na po. Bakit naman? Biglang nagpanik si Clara sa sinabi ni Kapitan Vicente. Sa totoo lang, ay hindi siya sigurado kung handa ba siyang malaman kung saan siya nanggaling. Baka kasi totoo ang naaalala niya at hindi lang basta panaginip. Paano kung aswang nga ang asawa niya at makabalik siya sa poder nito? Hindi pwedeng mangyari yun dahil mapapahamak sila ng anak niya. Baka po kasi kung sino-sino na lang makausap niyo. At yung iba, may masamang intention pala. Baka pwedeng dumito muna ako. Siguro naman, babalik rin ang alaala ko sa mga susunod na araw. Gusto kong ako mismong makaalala ng nakaraan ko. Para ligtas din ako makababalik sa pinanggalingan ko. Sa bagay, may punto naman po siya. Kung ganon, baka pwedeng dito na muna siya sa inyo, Rosita. Wala akong ibang maisip na pwedeng kumupkup sa kanya na maaalagaan siya ng maayos. Ako naman ay tutulong rin sa abot ng makakaya ko. Nay, baka pwedeng dito na muna siya tumuloy sa atin. Nakakaawa naman po siya.
Maselan pa naman ang kondisyon niya ngayon. Oo naman, walang problema yan sa akin. Alam mo naman ako, tutulong ako sa kahit na sinong nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. At habang wala ka pang maalala, tatawagin ka muna naming Clara. Magandang pangalan yan. Ayos lamang ba sa'yo na papangalanan ka muna naming Clara? Opo, wala pong problema sa akin. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Clara nang buong pusong tanggapin ni na Aling Rosita. Nasa punto kasi siya ng buhay noon na punong-puno siya ng takot. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano niya ipagpapatuloy ang kanyang buhay kung siya mismo'y hindi kilala ang kanyang sarili? Sa kabilang banda, may isang bahagi rin ng kanyang isip ang natatakot na maalala ang nakaraan. Hindi kasi siya sigurado kung handa na siyang malaman ang katotohanan. Kaya naman, sinubukan niya munang tanggalin ito sa kanyang isip at nagsimula muna ng panibagong buhay kasama ang mag-inang kumupkop sa kanya. Nako, Iling. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na ako kailangang samahan dito sa batis para maglaba. Ayos lang po ako. Hindi ko naman po kayo pwedeng pabayaang maglaba dito ng mag-isa. Nakakahiya naman kung kayo pang maglalaba ng mga damit ko. Ay nako, walang problema sa akin yan. Ilang dekada ko na itong ginagawa. Kaya sanay na ako. Ngayon po'y may tutulong na sa inyong maglaba. Habang abala sa pagsasaka sa bukid si Luis, ako na pong magiging katulong niyo sa mga gawaing bahay. Ayoko lang na mapagod ka. Buntis ka eh. Ay baka makasama sa bata. Hindi naman po ako magpapakapagod ng masyado. Tsaka, hindi naman po mabigat ang mga ginagawa ko. Naku, bahala ka. Ay mapilit ka talaga eh. Kaya hahayaan na kita. Basta't aalagaan mo lang ng mabuti ang sarili mo. Nakakamangharin kasing kasipagan mo eh. Parang sanay na sanay ka sa mga gawaing bahay. Kung titingnan natin ang kutis mo, mukha kang mayaman. Kaya nagtataka talaga ako sa kasipagan mo. Alam nating may katulong sa bahay ang mga mayayamang kagaya mo. Hindi naman po tayo sigurado kung mayaman talaga ako. Isa pa, kahit sabihin nating mayaman nga ako, hindi pa rin tama na mag-astang prinsesa ako sa pamamahay niyo. Dahil nakikitira na nga lang po ako sa inyo. Huwag mong isipin na nakikitira ka lang sa amin. Itinuturing ka na naming parte ng pamilya. At kahit na bumalik ng alaala mo at makabalik ka na sa iyong pinanggalingan, pwedeng-pwede ka pa rin bumisita sa amin kahit kailan mo gusto. Mukhang babalik at babalik nga po ako dito na Rosita. Ang sarap kasi ng mga pagkain niluluto niyo eh. Bolera. Sa loob ng 2 linggong pananatili niya sa baryo na yon, ay naramdaman niya ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga tao sa kanya. Lahat ng mga kapitbahay ay tinrato siya ng maayos. Palagi nilang kinakumusta ang kalagayan niya at sinasabi nila na lapitan lang daw sila pag may kailangan siya. Isa pa sa mga bagay na napansin niya ay ang matinding respeto ng mga ito kay Aling Rosita. Hindi na raw ito nakapagtataka dahil si Aling Rosita ang nag-iisang albularyo at kumadrona sa kanilang baryo. Dahil nasa liblib na lugar ito, ay hindi na raw nakakapunta ang mga tao sa ospital at umaasa lang sa mga tradisyonal na manggagamot nito. Clara, kamusta ka? Ang sabi ni nanay, masyado ka raw naging abala kanina sa mga gawaing bahay. Ano ka ba? Ayos lang ako. Ikaw ang kumusta? Buong araw kang nasa sakahan, sigurado akong pagod na pagod ka na. Sanay na ako. Ay nako, ganyan talagang anak kong yan. Kahit pagod na, hindi pa rin nagre-reklamo. Masanay ka na. Si nanay talaga. O siya, sige na. Magbihis ka na't maghahapunan na tayo. Alam mo bang si Clara ang nagluto ng hapunan natin ngayon? Talaga po? Ay nagpumilit eh. Pinagbigyan ko na. At nako, alam mo ba tinikman ko? Ang sarap-sarap. Salamat po, nakakahiya naman. Siguro dati pa lang magaling ka na talagang magluto, ano? Kaya kahit na nawalan ka ng alaala ay hindi pa rin nawala ang talento mo sa pagluluto. Siguro po. Hindi niya nasabi sa mga ito na ilang beses niyang napapanaginipan ang huli niyang alaala.
Yung gabi na sinubukan niyang maglayas pagkatapos niyang madiskubre na isang aswang ang kanyang asawa. Ang mahirap dito ay hindi niya maalala ang mukha nito. Hindi ito malinaw sa panaginip niya. Basta ang alam lang niya ay puno siya ng takot sa panahong yun. Paano po kaya kung pangit ang nakaraan ko? Anong ibig mong sabihin? Kasi, di ba may mga taong nawala ng alaala dahil mismo sa masasakit nilang karanasan? Baka nagkaroon ng isang malaking trahedya sa buhay ko at dahil sa sobrang sakit nito, mismong utak ko na nagsara. Kaya wala na akong maalala ngayon. Posible nga itong sinasabi mo, Ining. Kung ganun po, hindi kaya mas mabuti kung wala na lang akong maalala. Magsisimula na lang ako ng panibagong buhay kasama ng magiging anak ko. Kasama niyo? Sigurado ka na ba dyan, Clara? Kasi kami, wala naman kaming problema kung dito ka tumira. Tanggap na tanggap ka namin. At handa rin kaming suportahan ka sa panibagong mong simula. Pero buhay mo pa rin ito eh. Kaya kung gusto mong maalala ang lahat, Kung magbabalik ang alaala ko, tatanggapin ko pa rin ito. At saka ko naiisipin kung anong gagawin ko. Pero kung hindi na ito magbabalik pa, hindi na rin ito magiging problema sa akin. Masaya naman ako ngayon. Kinagabihan ay nagising si Clara nang makarinig ng mga kaluskos sa bubong. Mag-isa lang siya sa kanyang kwarto, kaya naman mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Naramdaman naman niyang parang sumisipa ang bata sa kanyang sinapupunan. Anak, huwag kang matakot. Hindi kita bababayaan. Napansin niya ang isang maliit na butas sa may bintana. Dahan-dahan siyang lumapit doon at dumungaw sa labas. Una niyang nakita ay ang madilim na bakuran sa labas ng bahay na nasisinagan lang ng ilaw ng buwan. Parang sumasayaw ang mga puno at halaman dahil sa malakas na hangin. Sinubukan pa niyang igala ang paningin sa paligid at namilog ang kanyang mga mata sa kanyang susunod na nakita. Diyos ko, Nakita niya ang isang malaking nilalang na nakatayo sa gitna ng dalawang malalaking puno. Kulay itim ang buong katawan nito na may mahahabang balahibo at meron din itong matutulis na kuko. Lalo pa siyang kinalabutan ng bumuka ang bibig ng nilalang at lumantad ang mga pangil nito. Habang tinititigan niya ito, ay patuloy naman ang pagsipa ng sanggol sa kanyang tiyan na para bang natatakot sa presensya ng halimaw. aswang! May aswang sa baryo ito! Palingali nga ang aswang sa paligid. Para bang naghahanap ng taong bibiktimahin. Hanggang sa laking gulat na lang niya nang magtama ang paningin nila. Ni hindi siya sigurado kung nakita siya nito dahil napakaliit lang naman ang butas kung saan siya sumisilip. Pero napansin niya ang unti-unting paglalakad ng aswang palapit sa kanya. Kaya naman nagpanik siya at nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Luis at ginising ito. anong nangyayari sa'yo? May aswang! May aswang sa labas! Ano? Maniwala ka sa akin. Nakita ko mismo ang aswang. Nasa labas ng bahay. Hindi ako sigurado kung nakita ako ng aswang pero tumakbo ito palapit sa bintana ng kwarto ko. Ayaw pa rin talagang tumigil ng mga halimaw na yan. Luis, natatakot ako. Di ba mabango sa mga aswang ang mga buntis na katulad ko? Baka kung anong mangyari sa amin ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Tumayo si Luis at kinuha ang isang punyal. Buong tapang naman siyang lumabas ng bahay para puntahan ang aswang. Alalang-alala siya nung oras na yon dahil baka may masamang mangyari dito. Lumabas naman si Aling Rosita sa kwarto nito. Mukhang nagising sa ingay nila. Anong sabi mo? May aswang sa labas? Opo. Lumabas si Luis para patayin yung aswang. Nag-aalala po ako para sa kanya, baka mapahamak siya. Sanay na ang anak kong makipaglaban sa aswang. Kaya niyang sarili niya. Kasalanan ko to. Hindi na ako dapat sumilip sa bintana. Hindi sana ako makakakita ng aswang. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mas mabuti na ring mamatay na ang aswang na yon para hindi na umaligid pa dito sa atin. Buntis ka pa naman. At mabango sa mga aswang ang mga buntis. Yun na nga pong pinag-aalala ko. Oh, anak, anong nangyari? Nasaan ang aswang? Hindi ko na po naabutan. Tumakbo papunta sa madilim na kakahuyan.
Ahabulin ko sana pero hindi ko na tinuloy. Dahil baka marami pa itong kasama dun. Tama ang ginawa mo. Mabuti nga't hindi mo na ito sinundan pa. Ay naku, hanggang ngayon talaga ayaw pa rin tumigil ng mga halimaw na yan. Dahil dito ay nagdesisyon na silang tumabi siya kay Aling Rosita sa pagtulog. Pumayag naman siya dahil mas magiging komportable siya kung may makakasama siya sa pagtulog. Sa awa ng Diyos ay hindi na rin naman naulit ang pangyayaring yun ng mga susunod na gabi. Pero dala pa rin niya sa isip ang itsura ng nakakapangilabot na halimaw na nakita niya. Ang gaan po talaga sa pakiramdam pag hinihilot niyo ako bago matulog. Parang hinahaplos niyo pati si baby. Siyempre naman, Ineng. Mahalagang pangalagaan natin ang pagbubuntis mo. Itong langis na ipinapahid ko sa'yo gabi-gabi ay makakatulong para hindi ka mahirapan sa panganganak mo. Talaga po. Oo, subok ko na ito. Kahit itanong mo pa sa mga kababaihan dito sa baryo natin. Ako ang nagpaanak ng halos lahat sa kanila. Kaya po grabe na lang ang respeto nila sa inyo. Pakiramdam ko nga anak ko silang lahat. Maswerte po talaga ako sa inyo ko napunta. Maswerte rin naman kami sa'yo, Ineng. Dahil napakabait mong tao. At alam mo ba, mula nang dumating ka dito ay naging mas masagana ang ani namin. Sa tingin namin, kayong dalawa ng batang dinadala mo ang nagdadala ng swerte sa amin. Hindi naman po siguro. Pero kung totoo yan, nakakatuwa po dahil kahit papano, nasusuklian pala namin ng baby kong kabutihan niyo sa amin. Lahat ng mga tao sa baryong yon ay napakaganda ng pakikitungo sa kanila. Pero na lang siguro kay Teresa, na mula pa lang noong araw na natagpuan siya sa sakahan, ay ayaw na sa kanya. Isang araw, mag-isa siyang naglabas sa batis dahil masama ang pakiramdam ni Aling Rosita. Laking gulat niya nang bigla siyang nilapitan ni Teresa habang nakataas ang kilay. Naglalaba rin ito sa batis, pero mas piniling iwan muna ang nilalabhan para kausapin siya. Bakit ikaw ang naglalaban ng damit ni Luis? Wala kasi akong ginagawa sa bahay. Kaya naisip kong labhan ng mga damit ni Nanay Rosita. Napakasipsip mo talagang babae ka. Hindi naman ako sumisip-sip sa kanila. Ayoko lang na maging pabigat ako sa kanilang mag-ina. Kaya tumutulong ako sa abot ng makakaya ko. Tumutulong? Hindi naman tulong ang ginagawa mo Lumalandi ka. Ano? Hindi totoo yan. Aminin mo sa akin, may gusto ka kay Luis? Tama ba ako? Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. May lihim kang pagnanasa sa kanya. Kaya mo nilalaban ang mga damit niya. Umamin ka nga sa akin. Plano mong gayumahin siya, no? Ano? Hoy, babae. Hindi ka magtatagumpay. Magaling na albularya si Aling Rosita. Kaya kokontrahin niya ang kapangyarihan mong itim. Bakit mo ba ako pinagbibintangan ng ganyan? Wala akong alam sa itim na kapangyarihan. At kung meron man, wala rin akong planong gayumain si Luis. Hindi porket hindi niya kayang suklian ang nararamdaman mo, ay ako nang aawayin mo. Kulang na lang ay umusok ang tenga ni Teresa sa galit nang dahil sa sinabi niya. Hinaklit nito ang kanang braso niya at binigyan siya ng matalim na titig. Ano ba? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Bawiin mong sinabi mong bruha ka! Masyadong matalas ang dila mo, Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil hindi mo pa alam kung paano ako magalit. Wala akong sinasanto kahit pa mga buntis! Sasagot pa sana siya, pero natigilan siya nang makaramdam ng kirot sa kanyang sinapupunan. Impit siyang sumigaw ng lumala ang sakit habang tumatagal. Hindi niya ito maipaliwanag, pero pakiramdam niya ay parang may pinupulikat sa lamang loob niya. Naalarma naman ang ibang mga nasa batis at dinaluhan siya. Umaarti ka lang, ano? Sinasadya mo to para kaawaan kanila at ako ang mabukhang masama. Walang hiya ka talaga, Clara! Dali niyo ako kay Nanay Rosita pakiusap. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Pinagtulungan naman siyang alalayan ng mga kababaihan pabalik sa bahay.
habang si Teresa naman ay hindi na nakagalaw at halatang natakot sa pangyayari. Pagkarating sa bahay ay kaagad naman siyang dinaluhan ni Aling Rosita. Pinahiga siya nito sa kwarto. Pinahiran ng langis ang kanyang tiyan habang may binubulong itong orasyon at nag-umpisa na itong hilutin siya. Sa bawat pagdampi ng palad nito sa kanyang sinapupunan ay unti-unti rin siyang nakaramdam ng ginhawa. Kwento nila sa akin ang nangyari sa batis. Marahil ay masyado kang nasaktan sa mga narinig mo kaya bigla na lang din sumakit ang tiyan mo. Siguro nga po. Ay nako, kahit kailan talaga tong si Teresa. Huwag kang mag-alala at pagsasabihan ko siya. Wag na po. Baka lalo lang niya akong pag-initan. Ayaw kong isipin niya na nagsumbong ako sa inyo. Nagulat naman sila nang biglang pumasok si Kapitan Vicente kasama si Teresa na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Oh, ay ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Humingi ka na ng tawad kay Clara. Kapitan, hindi na po kailangan. Ayos na po ako. Aba, hindi porket maayos ng pakiramdam mo ipalalampasin ko na lang ang ginawa nitong pamangkin ko sa'yo. Pamangkin niyo po si Teresa? Oo, uli lang lubos na siya. Kaya ako nang tumayong ama niya. Kaya naman isang malaking kahiyan para sa akin ang ginawa niya sa'yo. Ano namang nakakahiya doon? Nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Totoo? Teresa, pinaratangan mo kung may kapangyarihang itim. Ay, Jesus Maria Josep. Teresa naman. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Sige na. Aaminin ko nagkamali ako doon. Wala naman akong ebidensya para pagbintangan ka eh. Kaya pasensya ka na sinasabi ko. Pero hindi ko babawiin yung isa ko pang sinabi kanina na nilalandi mo si Luis. Teresa! Walang katotohanan ang sinasabi mo. Isang mabuting kaibigan lang ang turing ko kay Luis. At wala akong planong landiin siya kagaya ng sinasabi mo. Teresa, sumusobra na yung pagkahumaling mo kay Luis. Pati ibang tao ay sinasaktan mo na ng dahil dyan sa nararamdaman mo. Lahat na lang ng dalagang nakakausap ni Luis ay pinaparatangan mo. Ngayon, pati si Clara na nagdadalang tao, nagawa mo pang pagbintangan. Bakit hindi? Hindi porket buntis siya, hindi niya na kayang landiin si Luis. Sino ka ba sa buhay niya? Bakit kung bakuran mo siya, idaig mo pang asawa niya? Maging si Clara ay hindi rin inasahan na masasabi niya yon. Siguro ay napuno na rin siya sa kagaspangan ng ugali nito. Kaya hindi niya napigilan ang sarili. Mukhang hindi rin napaghandaan ni Teresa ang sinabi niya dahil namilog ang mga mata nito sa gulat. Walang hiya ka! Susugurin sana siya nito pero mabilis itong napigilan ni Kapitan Vicente. At mas lalo pa siyang nagulantang sa susunod na nangyari. Tiyo! Bakit niyo ako sinampal? Pamangkin niyo ako. Pare niyo na akong anak. Bakit hindi niyo ako kinakampihan? Napakatigas ng ulo mong bata ka. Ayaw mo makinig. Pero! Gusto mong saktan si Clara? Paano kung nakunan siya ng dahil sa'yo? Makakaya ba ito ng konsensya mo? Wala akong pakialam! Mula ngayon, ay hindi ka na maaaring lumabas ng bahay sa loob ng 1 buwan. Kapitan, masyado naman po yatang mabigat na parusa yan. Baka naman pwede pa natin itong pag-usapan. Hindi, Rosita. Kailangang magtanda ni Teresa. Gusto kong makasiguro na hindi na ito mangyayari ulit. Kasalanan mo ang lahat ng to, Clara! Kinamumuhian kita! Teresa! Saan ka pupunta? Rosita, Clara, maiwan ko muna kayo. Susundan ko lang si Teresa. Pasensya na sa nagawa niya. Clara, pasensya ka na talaga sa nangyari kanina. Matagal ko nang sinabi kay Teresa na kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Pero palagi pa rin niyang inaaway ang lahat ng babaeng napapalapit sa akin. Huwag kang humingi ng pasensya. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari eh. Pero ako pa rin ang dahilan kung bakit ka inaway ni Teresa. Ewan ko ba sa babaeng yun? Hibang na hibang sa anak ko na para bang wala ng ibang lalaki sa mundo. Magkababata sila ni Luis. At mula nung mga bata pa lang sila,
Palagi niya nang sinasabi na si Luis lang daw ang lalaking mamahalin niya. Nakausap ko si Kapitan Vicente kanina. At ang sabi niya, hindi raw muna niya palalabasin ng bahay si Teresa sa loob ng 1 buwan. Hindi ko ginastong maparasahan siya. Oo, alam ko. Pero siguro kailangan din itong mangyari para matuto siya ng leksyon. Kagaya ng nakaugalian, maaga silang natulog ng gabing yun. Magaan ang pakiramdam ni Clara dahil muli siyang hinilot ni Aling Rosita bago matulog. Pinainom din siya nito ng herbal na gamot na bagaman mapakla ang lasa, ay mas lalo namang nagbigay ng ginhawa sa kanyang pakiramdam. Kaya naman ang buong akala niya ay magiging mahimbing ang kanyang pagtulog. Pero kabaliktaran ang nangyari nang bisitahin siya ng isang masamang panaginip. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito sa mansyon. Karapatan kong umalis dito kung kailan ko gusto. Diyan ka nagkakamali. Asawa kita. At mula nung pinakasalan mo ko, pag-aari na kita. Hindi ako pag-aari ng kahit na sino. Kaya pwede ba pakawalan mo na ako? O sige, ibibigay ko sa yung gusto mo. Pero saka na kita pakakawalan pagkatapos mong manganak. Ano? Kailangan ko munang makuha ang bata. Pagkatapos, bahala ka na sa buhay mo. Kung sa tingin mo'y ibibigay ko sa iyong anak ko, nagkakamali ka. Walang hiya kang babae ka. Hindi ko hahayaang hadlangan mo ang mga plano ko. Plano? Anong planong sinasabi mo? Ang batang nasa sinapupunan mo, ang hinihingi ng aming Panginoon. Kaya kailangan ko itong maibigay sa Kanya upang patuloy na dumating ang biyaya mula sa Kanya. Sinong Panginoon niyo? Hindi na mahalaga. At hindi mo na rin ito kailangan malaman. Dahil sa totoo lang, ginamit lang naman kita upang magkaroon ako ng alay sa Panginoon namin. Hayop ka talaga. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sumasamba ka ba sa demonyo? Isa bang demonyong itinuturing mong Diyos? Wala kang karapatang insultuhin ang aming Panginoon. Magdahan-dahan ka sa pananalita mong babae ka! Isa kang aswang. Kaya hindi malayang sumasamba ka nga sa demonyo. Hindi. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Hindi ko ibibigay sa inyo ang anak ko! Nang dahil sa galit ay unti-unting nagbago ang itsura ng asawa niya. Nagkaroon ito ng pangil, tumalim ang mga mata at humaba ang mga kuko. Napaatras si Clara sa takot nang makita ang nakakapangilabot nitong anyo. Hindi mo mapipigilan ang nakatagdang mangyari, Clara, sa ayaw at sa gusto mo. Hinawakan ng aswang ang kanyang sinapupunan. Kasabay nito ay nakaramdam siya ng kirot na hindi niya maipaliwanag. Iaalay ko sa aming Panginoon ang sanggol na dinadala mo. Ang sakit ng tiyan ko. Anong ginawa mo sa akin? Nagbiting na ako ng pangako sa aming Panginoon. At hindi maaaring hindi ko matupad ang pangakong yon. Hindi ko siya pwedeng galitin. Anak mo rin to. Sarili mo tong dugo. Kaya paano mo maaatim na ialay siya sa demonyo? Wala ka na ba talagang puso? Anong klase kang ama? Ito ang mas makabubuti para sa kanya. Mas kaya siyang bigyan ng magandang buhay ng aming Panginoon. Gagawin ko to. Dahil iniisip ko ang kapakanan niya. Dahil isa akong responsable at mapagmahal na ama. Para siyang mabibingi sa lakas ng tawa nito. Bigla namang umikot ang kanyang paningin at kasabay nito ay napabalikwas siya ng bangon. Habol-habol niya ang kanyang hininga nang magising mula sa bangungot na yun. Ineng, anong nangyari sa'yo? Nananaginip ka ba ng masama? Pawis na pawis ka. Nervosita yung asawa ko. Gusto niyang kunin ang anak namin. Tahan na. Panaginip lang yon. Isang masamang panaginip. Walang mangyayaring masama sa inyo ng anak mo. Paano po kung totoo yung napanaginipan ko? Paano kung hinahanap na kami ngayon ng asawa ko? Pahanap ka man niya. Hindi pa rin siya magtatagumpay sa masama niyang binabalak. Narito kami ni Luis at ang buong baryo para protektahan ka at ang batang tinadala mo.
Tahan na, Ineng. Ligtas kayo dito. Pangako. Hindi mapanatag ang isip ni Clara kahit alam niyang napapaligiran naman siya ng mga taong handang pumurotekta sa kanya. Hindi na naulit ang panaginip niya, pero hindi pa rin mawala sa kanyang isip na anumang oras ay maaaring mahanap siya ng kanyang asawa. At nadagdagan pa nga ang alalahanin niya nang isang gabi ay kinausap siya ni Luis sa labas ng bahay. Seryoso ka ba? May gusto ka sa akin? Oo, Clara. Matagal na ako may nararamdaman sa'yo. Ngayon ko lang talaga nagawang aminin to sa'yo. Luis, maniwala ka. Nakakataba ng pusong inamin mo sa akin. Pero alam mo naman sigurong wala pa sa isip ko ang pag-ibig ngayon. Ni hindi ko nga kilalang sarili ko. Wala akong maalala. At may sanggol pa akong dinadala. Masyadong komplikadong buhay ko ngayon. Naiintindihan ko naman. At hindi rin ako umaasa na masusuklian mong nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko lang malaman mo ito. At sana yayaan mo pa rin ako maging kaibigan mo. Oo naman. Isang mabuting kaibigan ang turing ko sa'yo. Pero kahit sinabi niyang magkaibigan pa rin sila, may nagbago raw mula nung gabing yun. Hindi kasi nila maiwasang maasiwa sa isa't isa pagkatapos ng inamin ni Luis sa kanya. Sinubukan naman niyang umakto na parang wala lang ito sa kanya. Pero hindi niya kayang lokohin ang sarili niya. Dahil alam niyang hindi na siya mapakali pag magkasama sila ni Luis. DJ Yumi, aminado naman daw po si Clara na may nararamdaman na rin siya noon para kay Luis. Pero ayaw niyang idamay ito sa komplikado niyang buhay. Marami pa siyang kailangang isipin. At isa na doon ay ang pagbubuntis niya. Isang gabi ay narinig daw niyang nag-uusap sina Aling Rosita at Luis sa labas ng bahay. Sinadya raw ng dalawa na hinaan ng boses para walang makarinig sa kanila. Pero nakiusyoso pa rin si Clara at narinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ka nagtapat kay Clara? Ano naman pong masama sa ginawa ko, Nay? Nagsabi lang naman ako ng totoo. Gusto ko lang malaman niya na mahal ko siya. Ilang beses na kitang pinagsabihan. Hindi ka maaaring umibig kay Clara dahil may nakatakda na para sa kanya. Namilog ang mga mata ni Clara sa kanyang narinig. Anong ibig sabihin nito na may nakatakda na para sa kanya? May nalalaman ba sila tungkol sa kanya na hindi niya alam? Pero hindi na siya nakahanap ng kasagutan sa mga tanong niya dahil bigla na lang tinalikuran ni Luis ang nanay nito. Saan ka pupunta? Malalim ng gabi. Magpapahangin lang, mag-iisip. Aswang Radio. Oh, alam kong naiintriga na rin kayo sa mga nangyayari. Believe me, ayoko rin bitinin kayo. Pero kailangan muna nating huminga at pag-usapan ang mga naganap so far. Kasi nalulurkay na ako dito. We need a break. Ang OA. Unang-una sa lahat, gusto ko lang sabihin na kuhang-kuha talaga ni Teresa yung gigil ko. Parang gusto kong pumasok sa kwento at sabunutan siya, no? Pero syempre, no to violence tayas dite. Pero kakalma na lang ako since naparusahan naman na siya. Eh di sana nga natuto na siya dun sa pagkakamali niya, di ba? Sa kabilang banda, hindi ko rin maiwasang ma-feel bad for Luis. Na-friendzone si Kuya. Kaway-kaway naman sa lahat ng mga na-friendzone dyan. Ang sakit kaya niyan. After mo magtapat ni friendzone ka lang, mukhang nahanap na natin ang patron saint natin. At yan si Luis. Charot. Natin talaga. Kasama ako. Hindi ko sinasabi ng friendzone ako dati Pero bago pa tayo magkahugutan dito, curious naman ako malaman, ano sa tingin niyo yung sikretong nalalaman ng mag-inang Aling Rosita at Luis? Ano yung sinasabi nilang may nakatakda na para kay Clara? May nalalaman ba silang hindi nalalaman ang bida natin? Nako, first half pa lang ito ng kwento na pakinggan natin ha. Pero ang dami-dami pang nagaganap at ang dami ding mga tanong sa isip ko and I need answers! Kaya sige na, comment nyo na ang inyong mga pangmalakasang theories nyo dyan. At habang nagtatype kayo, balikan na natin ang kwento dahil alam kong excited na rin kayong malaman ang mga susunod na pangyayari. Aswang Radio. Isang araw ay pumunta sila sa bahay ni Kapitan Vicente. Lahat ng tao sa baryo nila ay imbitado para sa isang ingranding selebrasyon.
Dumating daw kasi ang pamangkin ni Kapitan na nagmula pa sa malayong bayan. Ang laki po pala ng bahay ni Kapitan Vicente. Oo. Sila talagang pinakamayaman dito sa baryo natin. Kaya naman kay Kapitan talaga lumalapit ang lahat ng mga nangangailangan. Ang laking selebrasyon pala nito. Ang dami pagkain nakahanda. Talagang malaking selebrasyon nito dahil matagal na hindi nakabisita ang pamangkin niya dito sa atin. Alam mo bang, isa raw itong milyonaryong negosyante? Mukhang mayaman po talagang ang kanina, Kapitan. Luis! Kinabahan siya nang makita si Teresa na papalapit sa kanya. Sa bawat galaw ay parang sumasayaw ang suot nitong kulay dilaw na blusa. Teresa, Oh! Ay, ba't naman para kayo nakakita ng multo? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako maghahanap ng gulo. Clara, pasensya ka na sa nagawa ko sa iyo Napagtanto kong maling-mali yun. Hindi kita dapat inaway at hindi rin kita dapat na pinagsilosan. Ayos lang, kalimutan na natin yon. Wala akong dapat na ipagselos dahil alam kong sa huli, ako ang pipiliin ni Luis. Aba, mukhang nagkakatawaan kayo rito Kapitan, Magandang gabi po, Kapitan. Napatitig siya sa lalaking kasama ni Kapitan Vicente. Matangkad ito, moreno. Maganda ang tindig, pero napaka-misteryosong tignan. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya nang magsalubong ang paningin nila. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang pamilyar ito sa kanya. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking pamangkin, si Antonio. Magandang gabi sa inyo. Ngumiti ito at nakipagkamay sa kanila. Pero napansin niya ang mahigpit nitong hawak na makipagkamay sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang makahulugan nitong ngiti na kaagading naglaho nang maghiwalay ang mga palad nila. Tio, hindi mo naman nasabi sa akin na may isang napakagandang babae pala dito sa baryo nyo. Sayang lang at buntis siya. Mukhang may iba nang nagmamayari sa kanya. Wala pong nobyo o asawa si Clara. Clara? Kay gandang pangalan. Pero nasa na ang ama ng iyong dinadala? Napakatanga naman niya para pakawalan ng isang diamanteng katulad mo. Hindi ko alam kung nasan siya. Anong ibig mong sabihin? Ay natagpuan siya ni Rosita sa may sakahan na walang malay. At ang magising naman siya, ay wala rin siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Ni hindi niya alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Amnesia? May amnesia si Clara? Tama. Meron siyang amnesia. Tunay ngang napakaganda ni Clara. At ikaw naman, Kuya Antonio, hindi ka pa rin nagbabago. Ang gwapo mo pa rin. Alam mo, habang tinitingnan ko kayong dalawa, hindi ko maiwasang kiligin. Bagay na bagay kayo. Teresa, ano ka ba? Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko Bagay talaga sila. Tio, Aling Rosita, huwag niyong sabihing hindi niyo nakikita ang nakikita ko. Tama na yan, Teresa. Namumula na si Clara. Baka hindi siya komportable sa panunukso mo. Pasensya na, Clara. Natutuwa lang ako. Hahayaan naming magdesisyon si Clara para sa sarili niya. Kung magkakamabutihan kayo, Sir Antonio, di mas mabuti. Pero tandaan niyong may dinadala siyang sanggol. Kaya kung magkakatuluyan kayo, kailangan mong magpakaama sa batang ito. Hindi naman problema yan. Tanggap na tanggap ko siya, pati na ang batang dinadala niya. Pero syempre, yun ay kung gusto rin ako ni Clara. Hindi ko naman siya pipilitin kung ayaw niya sa akin. Ay nako, tama na yan. Huwag na nating masyadong pahirapan itong si Clara. Hayaan muna natin siyang mag-isip. Halina kayo't kumain na muna tayo. Mas mabuti pa nga, Kapitan. Dumiretso sila sa magarbong dining area ng bahay ni Kapitan Vicente. Pinagsilbihan naman sila ng mga unipormadong katulong at parang mga dugong bughaw kung ituring ng mga ito. Habang kumakain sila, ay nalaman niyang kaya raw pala nasa baryo nila si Antonio ay para sa selebrasyon ng pulang buwan. Isa itong selebrasyon sa kanilang baryo
na nangyayari lang isang beses sa 5 taon at mangyayari ito sa susunod na linggo. Kaya naman pinaghahandaan nila ito ng mabuti. Ang pulang buwan ay isang mahalagang okasyon para sa amin. Naniniwala kasi kami na kasama namin ang Panginoon namin sa gabing yun. Sino pong Panginoon niya? Isang makapangyarihang anito na nagmula pa sa isang sinaunang katutubo. Tuwing pulang buwan ay iba't ibang milagro ang nangyayari. Naniniwala kasi kami na ito ang gabi kung saan nagpapasabog ng biyaya ang aming Panginoon. May mga malulubhang sakit na biglang gumagaling. Mga mag-asawang binibiyayaan ng supling. Mas lalong nagiging masagana ang ani at iba pa. Milagroso ang gabing ito na nangyayari lang kada 5 taon. Kaya napakahalaga nito para sa amin. Tama ang sinabi nila. Kaya nga nagpunta talaga ako dito. Dahil ayokong palampasin ang selebrasyon ng pulang buwan sa pagkakataong ito. Malay natin, baka may isang milagro ng pag-ibig na magaganap sa gabi ng pulang buwan. Hindi na lang nagsalita pa si Clara dahil alam niya kung ano ang tinutukoy ni Teresa. Isa pa, alam rin niyang kaya lang siya tinutokso nito kay Antonio ay para masiguro nitong hindi siya magiging karibal nito sa puso ni Luis. Kung nalaman siguro nito na nagtapat ng pag-ibig sa kanya si Luis, ay baka isumpa siya nito sa galit. Bilisan na natin ang paglalakad pa uwi at kanina pa ako inaantok. Nahihiya lang talaga akong magpaalam ng maaga kay Kapitan dahil nagkakasiyahan pang lahat. Nay naman, bakit parang napapansin ko na gusto ninyong maging nobyo ni Clara si Antonio? Ano bang sinasabi mo? Nakisali lang naman ako sa biroan. Pero sa huli, desisyon pa rin naman ni Clara ang masusunod. Wala pa po sa isip ko ang pagnonobyo, Nay Rosita. Gusto ko pong ituon muna ang atensyon ko sa pagbubuntis. Tama naman yan. Pero ito ay payo lang, Ineng, ha? Sobrang swerte mo na nagustuhan ka ni Sir Antonio. Mapili yun pagdating sa mga babae. Nakita mo naman siya, di ba? Gwapo, mabait, matalino. Ano pa bang hahanapin mo? Hindi lang naman po yan ang basehan, Nay. Ano pa ba? Wag na lang po siguro nating pag-usapan yan. Hindi na lang niya sinabi sa mga ito na mabigat ang pakiramdam niya kay Antonio. Baka kasi tanungin siya kung bakit at wala rin siyang mabibigay na sagot. Mabuti na lang at hindi na rin nagsalita ang mag-ina hanggang sa nakauwi na sila. Dahil na rin siguro sa pagod ay nakatulog sila kaagad. Pero pasado 2:00 ng madaling araw ay bigla siyang nagising ng makaramdam ng pananakit sa kanyang tiyan. Clara, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit-sakit mo ng tiyan ko! Clara! Kunin mo ang bote ng langis. Ihilutin ko si Clara. Pasakit raw ang tiyan niya. Mabilis na kumilos si Luis at kinuha ang bote ng langis. Kaagad naman siyang pinahira ni Aling Rosita ng langis sa kanyang tiyan at dahan-dahan siyang hinilot. Ang buong akala niya ay gagaan ang pakiramdam niya. Pero imbis na gumaan, ay parang mas lumala lang ang nararamdaman niyang sakit. Pinainom naman siya nito ng mainit na tubig na may katas ng herbal na dahon. Kahit paano ay nabawasan ng sakit, pero hindi pa rin tuluyang gumaan ang pakiramdam niya. Nay, ano po bang nangyayari sa kanya? Bakit ayaw mawala ng sakit sa tiyan niya? Hindi pa naman niya kabuwanan Hindi ko na rin talaga alam Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Pero hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman niyang sakit. Anong gagawin natin? Isang paraan na lang ang naiisip ko. Ano po yun? Napansin niyang nagkatinginan ng mag-ina. Bakas sa mukha ni Luis na hindi ito sang-ayon sa naiisip ng kanyang ina. Pero mukhang wala na talagang iba pang magagawa si Aling Rosita. Nay, sigurado naman po na may iba pa tayong pwedeng gawin. Hindi naman siguro kailangang umabot sa punto... Alam mong ito na lang ang tanging paraan. Pero... Luis, ano ka ba? Huwag kang nang maging makasarili.
pwedeng malagay sa panganib ang buhay nilang mag-ina ng dahil dito. Ano bang nangyayari? Hindi ko kaya maintindihan. Nagulat siya nang bigla na lang siyang buhati ni Luis at inilabas ng bahay. Sumunod naman si Aling Rosita na alalang-alala. Gusto pa sana niyang magtanong kung saan sila pupunta pero masyadong masakit na ang kanyang sinapupunan at nahirapan na siyang magsalita. Kaya naman hindi na lang siya nagtanong at nagtiwala na lang sa mag-ina. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ng mga ito. Nakarating sila sa pinakadulo ng baryo at pumasok sa isang lumang kapilya. Kinilabutan si Clara nang mapansing puro kulay pula at itim ang mga kulay na nakapaligid doon. Napakarami pang mga itim na kandila ang sinindihan sa may altar. Makikita naman sa pinakasentro ang isang anito na nakaupo sa isang trono. May 2 sungay ito sa ulo at mistulang ahas ang kalahating bahagi ng katawan. Matalim ang mga mata ng anito at nakabukas pa ang palad, dahilan para makita ang mahaba nitong kuko. Kapitan, mabuti na langot nandito rin pala kayo ni Antonio sa kapilya. Ay oo, nagdarasal kami. Anong nangyari kay Clara? Sumakit ang tiyan niya. Sinubukan na siyang gamutin ni nanay, pero wala pa rin nangyari. Kapitan, sa tingin ko'y hindi na ito sakop ng kakayahan ko bilang isang manggagamot. Kailangan na nating humingi ng tulong sa anito. Ano ba kasing ginawa niyo sa kanya? Sir Antonio, bakit parang pinagbibintangan niyo kami? Sa inyo siya nanunuluyan, di ba? Sino pa bang sisisihin ko? Wala silang kasalanan. Bigla na lang talagang sumakit ang tiyan ko. Sir Antonio, maniwala po kayo. Inaalagaan namin ng maayos si Clara. Ay tama na yan. Hindi ngayon ang oras para magsisihan. Ang importante ay mapagaling natin si Clara. Inilapag ni Luis si Clara sa sahig. Kaharap mismo ng altar. Pagkatapos ay pinaligiran siya ng mga ito at lumuhod. Nakabukas naman ang mga palad at bisig nila habang nakapikit ang kanilang mga mata. Tatawagin na natin ang presensya ng mahal na anito ngayon. Sabay-sabay natin bigkasin ang ating dasal upang dinggin niya tayo. Nag-umpisa silang umusal ng dasal gamit ang isang lingwaheng hindi niya maintindihan. Nung unay para lang silang bumubulong. Di nagtagal ay palakas na ang mga boses nila na sinabayan naman ang pagpasok ng malakas na hangin sa loob ng kapilya. Bahagyang yumanig ang lupa, kaya halos mahulog na ang mga kasangkapan doon. Ilagay natin ang mga kamay natin sa sinapupunan ni Clara at ipagpatuloy ang pagdarasal. Nararamdaman ko na ang presensya ng mahal na anito. Ilang sandali ang lumipas at bigla niyang nakita ang isang malaking anino na nakatayo sa harap niya. Nakakapangilabot tingnan ang bulto at ang malalaking sungay ng anino. Lumuhod ito at hinawakan ang kanyang tiyan. Tumindig ang balahibo niya sa nangyayari. Pero wala siyang nagawa para umangal dahil sobrang sakit talaga ng kanyang tiyan. Para siyang manganganak na hindi niya maipaliwanag. Sa bisa ng kapangyarihan ng mahal na anito, dinideklara kong mawawala na ngayon din ang sakit na iyong nararamdaman. Di nagtagal ay unti-unti nga siyang nakaramdam ng ginhawa. Kasabay naman ng paglaho ng anito ay ang tuluyang pagkawala ng sakit na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim at parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Pero hindi pa rin nawala ang kilabot na kanyang nararamdaman ng oras na yun. Tio, sa tingin ko'y mas mabuti kung sa atin na muna tumira si Clara. Ano? Tama ka, Antonio. Mas mabuti nga kung sa atin muna tumira si Clara at ang mas maalagaan siya. Hindi na po kailangan yun. Maayos naman ako kasama sila. Kailangan nating makasiguro na hindi na ulit mangyayari ito. Kapitan, wala naman po kaming ginawang masama para magkaganon si Clara. Inaalagaan po namin siya ng maayos. Hindi na namin kontrolado ang nangyayari kanina. Luis, huwag kang sumagot-sagot kay Kapitan. Nawawalan ka na yata ng respeto. Pero nay, maayos naman si Clara sa atin. Mas alam ni Tio kung ano makakabuti para kay Clara. Kaya pwede ba? Huwag ka na makialam. Gusto mo bang ikaw ang sisihin namin pag may nangyaring masama kay Clara? Alam mo kung gaano ka-importante ang pagbubuntis niya. Anong ibig niyo
niyong sabihin? Tama si Kapitan Vicente at Sir Antonio. Mas mabuti kung sa kanila ka muna tumira. Mas malapit din ang bahay nila dito sa kapilya. Natatakot ako na baka mangyari ulit ito. At wala na naman akong magawa para tulungan ka. Nay, huwag kang pumayag. Nay Rosita, gusto ko pong sa inyo pa rin tumira. Mas komportable ako sa inyo. Huwag ka mag-alala, Clara. Sisiguraduhin ko magiging komportable rin ang pananatili mo sa amin. Hindi ka namin pababayaan. Wala nang nagawa si Clara nang magdesisyon ang mga ito na tumira siya kay ng Kapitan Vicente. Tumutol si Luis, pero sa huli, hindi na ito nakaangal ng si Aling Rosita na mismo ang nagdesisyon. Gusto pa sana niyang kumontra, pero wala naman siyang ibang matutuluyan. Hindi niya pwedeng ipagpilitan ang sarili niya sa bahay ni na Aling Rosita kung ayaw na muna siyang tanggapin ito. Masela ng kondisyon niya, kaya't hindi siya basta-bastang makakaalis doon. Aba, napakalaki at napakaganda naman pala talaga ng magiging kwarto mo dito. Malayong malayo ito sa maliit mong silid sa bahay namin. Pero Nay Rosita, mas masaya po ako sa inyo. Alam ko. Pero Ineng, sana'y maintindihan mo ang desisyon ko. Hindi ko ito ginawa dahil ayokong tumira ka sa amin. Alam mo namang itinuturing na kitang parang tunay kong anak. Pero natatakot lang talaga ako sa kalagayan mo. Gusto ko makasiguro na maaalagaan kayo ng maayos ng magiging anak mo. Isa po kayong magaling na manggagamot at kumadrona. Kaya alam kong maaalagaan niyo ako ng mabuti. Yung nangyari kanina, hindi kita nagawang tulungan. Ayoko nang maulit pa yun. Takot na ako. Takot ako. Hindi naman na po siguro mangyayari ulit yun. Hindi tayo nakasisiguro dyan. Nay, seryoso ba kayo? Talaga bang iiwan natin si Clara dito? Anak naman, kung makapagsalita ka para nating iiwan siya sa masamang tao. Kilala mo naman si Kapitan Vicente. Siya ang pinagkakatiwalaang tao sa buong baryong to. Makakaasa tayong hindi niya pababayaan si Clara. Malakas ang kutob ko na ginagawa niya lang to para mapalapit si Clara sa pamangkin niyang si Sir Antonio. Hinaan mo yung boses mo at baka may makarinig sa'yo. Anong karapatan mong paratangan si Kapitan ng ganyan? Ang laki ng utang na loob natin sa kanya. Tapos ito lang ang isusukli mo? Hindi po ako komportable kay Sir Antonio. Hindi ko rin po maipaliwanag kung bakit natatakot ako pag nakikita ko siya. Ineng, wala kang dapat na ipag-alala. Mabuting tao si Kapitan. At nakasisiguro akong mabuting tao rin si Sir Antonio. Aling Rosita, Luis, siguro mas mabuti kung iiwan muna natin si Clara at nang makapagpahinga na siya. Sige po, sir. Lumabas na ang mag-ina, pero nakita ni Clara ang pag-aalinlangan sa mukha ni Luis. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang sumama sa kanila na umuwi. Pero wala siyang magawa dahil nagdesisyon na si Aling Rosita. Nagustuhan mo ba ang kwarto mo? Aayos lang po. Mabuti naman kung ganon. Alam mo bang sobrang saya ko na dito ka natitira? Ewan ko ba? Nahuhumaling talaga ako sa'yo. Para bang gusto kitang alagaan. Salamat po. Pero gusto ko po kayong tapatin ngayon pa lang. Wala po sa isip ko ang mga ganyang bagay. Dahil napaka-komplikado ng sitwasyon ko ngayon. Tama ka. Komplikado nga. Nagdadalang tao ka, tapos wala ka pang maalala. Pero Clara, kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, gusto kong bigyan ka ng panibagong simula sa buhay. Sir, Pag-isipan mo lang, hindi mo naman kailangang magdesisyon agad. Pero ipinapangako ko sa'yo, nakahanda akong bigyan ka ng isang marangyang buhay. Hindi nakapagsalita si Clara na bigla lang siya nitong niyakap. Saglit lang naman yun, pero kinalabutan siya sa ginawa ni Antonio. Nagpaalam na rin ito sa kanya para makapagpahinga na raw siya. Pero kahit nung nakahiga na siya sa kama para matulog, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga sinabi nito. ano ba talagang meron kay Sir Antonio? Bakit ako kinikilabutan sa kanya?
Napagod na rin siguro ang utak niya sa kakaisip. Kaya naman pagkalipas ng ilang minuto ay tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan naman ay pinuntahan na naman siya ni Antonio sa kwarto at nagdala ng agahan para sa kanya. Breakfast in bed. Hindi na sana kayo nag-abala. Pwede naman po akong bumaba para kumain. Hindi na. Alam ko kasing masama pang pakiramdam mo. Pagkatapos ng mga nangyari kagabi. Mabuti ng pakiramdam ko. Pero salamat po sa pagdadala ng pagkain. Huwag mo na akong ipo. Masyado ka namang formal. Nasanay lang siguro ako. Oo nga pala. Pwede ba akong pumunta kay Nanay Rosita mamaya? Bakit naman? May kailangan ka ba? Wala naman po. Namimiss ko lang po sila at gusto kong kumustahin. Pwede naman. Pero wag muna siguro ngayon. Mas moody kung dumito ka muna sa bahay at magpahinga. Pero Clara, makinig ka na lang sa akin. Para din ito sa ikabubuti mo at ng batang tinatala mo. paano naman makakasama sa akin ang pagbisita kina Aling Rosita? Hindi naman ako mapapagod doon. Ang sabi ni Tio ay wag ka muna daw palabasin ng bahay at nang makapagpahinga ka ng maputi. Huwag na matigas ang ulo. Hindi na siya nakapalag. Lalo na nang mapansin niyang parang mauubos na ang pasensya nito sa kanya. Iniwan na siya nito para makapag-agahan at ipapakuha na lang daw nito sa katulong ang pinagkainan niya. Buong araw din siyang hindi pinalabas ng kwarto na para bang isa siyang bilanggo. Nalaman niyang may katulong palang nagbabantay sa labas ng kwarto niya para siguruhing hindi muna siya lalabas. Magandang hapon, Clara. Kumusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na't ngayon lang kita nadalaw dito sa kwarto mo. Ang dami ko kasing ginawa sa araw na to. Alam mo naman, hindi madali ang pagiging isang kapitan. Mabuti naman po't pinuntahan niyo na ako. Gusto ko po kayong makausap. Tungkol saan? Bakit para akong preso dito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka namin ginagawang preso. Bakit naman amin to gagawin sa'yo? Pinagbawalan ako ni Sir Antonio na dalawin si Nanay Rosita. Sinabi mo raw na hindi muna ako pwedeng umalis dito para makapagpahinga ako. Ano naman ang masama dito, Clara? Hindi biro ang nangyari sa'yo kahapon. Hindi porket pinagaling ka na ng anito, ay ligtas ka na talaga. Hindi pa natin alam kung gaano kaselan ang pagbubuntis mo ngayon. Kaya naman, mas mabuting magpahinga ka muna. Sige, sabihin na natin nag-aalala lang kayo sa akin. Bakit pati ang paglabas ng kwarto kay bawal? Akala niyo ba hindi ko alam na may katulong na nagbabantay sa labas ng kwarto ko? Pasensya ka na. Hindi ko intensyong maramdaman mo na para kang bilanggo dito sa aking pamamahay. Ang gusto ko lang talaga ay makapagpahinga ka ng maayos. Hindi ko naman naisip na maaari mo itong masamahin. Hindi ko ito minamasama. Ito talagang nararamdaman ko ngayon. Base sa mga ginagawa niyo. Nagpapasalamat ako sa tulong at pagmamalasakit na ibinibigay niyo sa akin. Pero buhay ko pa rin ito. Kaya sana hayaan niyo rin akong magdesisyon para sa sarili ko. Tama ka. Pasensya ka na, Clara. Mula ngayon ay malaya ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Basta't pangalagaan mo lang ang iyong sarili. Sa kabila ng sinabi ni Kapitan Vicente ay hindi pa rin mapanatag ang loob niya. Para kasing sinabi lang nito yun para hindi na siya magalit. Tinupad naman ni Kapitan ang pangako nito. Binigyan nga siya nito ng kalayaang lumabas ng bahay. Kaya ang unang ginawa niya ay ang bumisita kina Aling Rosita. Nasa sakahan pa si Luis. Nagulat naman ako sa iyong pagbisita, Ineng. Hindi ko inaasahang darating ka ngayon. Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Opo, kumain na ako. Ni Rosita, miss na miss ko na po kayo. Gusto ko na pong bumalik dito sa inyo. Mas masaya ako dito kaysa sa bahay ni Kapitan. Ano bang sinasabi mo? Nakita mo naman kung gaano kakomportable ang tirahan nila. Marami pa silang mga katulong na mag-aalaga sa'yo. Di hamak naman na mas maayos ang buhay mo doon. Hindi naman po mahalaga sa akin kung mayaman sila. Dito po sa inyo, mas nararamdaman kong tanggap niyo ako. At parte ako ng pamilya niyo. Kaya na Rosita, kakampalan ko na pong mukha ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Tanggapin niyo po ulit ako dito. Ineng naman.
Huwag mo naman sana akong ilagay sa ganito kahirap na sitwasyon. Nagdesisyon na kasi si Kapitan Vicente na sa kanila ka muna manatili. Ayokong salungatin siya. Napansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Aling Rosita. Hindi tuloy niya naiwasang isipin na naaawa ito sa kanya at gusto naman talaga siya nitong tanggapin muli. Pero natatakot lang itong hindi sumunod sa gusto ng kapitan. Bakit parang gano'n na lang ang takot nito kay Kapitan Vicente? Napansin rin niya kung gaano kataas ang tingin ng mga tao sa kanilang baryo dito. Para bang batas ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Bakit po kailangan yung isipin si Kapitan sa bawat desisyon niyo? Oo nga't siyang pinuno ng baryong ito. Pero wala pa rin siyang karapatang makialam sa mga personal niyong desisyon. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Kapitan. At baka may makarinig sa'yo. Bakit kayo natatakot sa kanya? Huwag ka nalang magtanong. Dahil hindi mo rin naman kami maiintindihan. Kung ganon, ipaintindi niyo po sa akin. Malaki ang katungkulan ni Kapitan dito sa aming baryo. May direktang koneksyon siya sa anito na sinasamba namin. Kaya para sa aming lahat, hindi siya pangkaraniwang tao. Mas makapangyarihan siya sa aming lahat. Ano? Clara, nagbalik ka. O anak, ba't bigla kang umuwi? Maaga pa. May nakapagsabi po kasi sa akin na nandito raw sa atin si Clara. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta dito. Pinagbawalan kasi nila akong lumabas kahapon. Pero kinausap ko si Kapitan at sinabi ko sa kanya na hindi nila ako pwedeng ituring na parang preso. Sinabi mo yun sa kanya? Clara, huwag mo nang uulitin. Hindi naman po siya nagalit sa akin. Naiintindihan na raw po niya ako at humingi pa nga siya ng tawad sa akin. Nagkatinginan ng mag-ina at hindi nakaligtas sa kanya ang takot sa mga mata nila. Mas lalo lang tuloy siyang nagduda dahil dito. Huwag mo nang uulitin yun, Ineng. Ayaw na ayaw ni Kapitan na sinasalungat siya. Ano? Hindi porket isa siyang pinuno ay hindi na siya nagkakamali. Nay, nag-aalala po ako para kay Clara. Bakit ka naman mag-aalala para sa kanya? Nasa mabuting kamay siya. Mas dapat kang mag-alala kung sa atin siya mananatili. Dahil hindi naman natin siya maaalagaan ng maayos. Hindi po ako naniniwala dyan. Mas kaya natin siyang alagaan. Kaya Nay, kunin na lang po natin ulit si Clara. Alam mong hindi pwede ang gusto mong mangyari. Nay, Mas mabuti na rin ito para tuluyan mo ng kalimutan ng nararamdaman mo para kay Clara. Nay, hindi naman po ito tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Ang kaligtasan po ni Clara ang iniisip ko. Huwag mo nga bilugin ang utak ko, Luis. Alam kong gusto mong bumalik si Clara sa atin dahil mahal mo siya at gusto mo siyang makasama. Ganyan po ba talaga kaduming isip niyo, Nay? Pagkatapos mong sagot-sagutin si Kapitan, ngayon ay ako naman. Luis, nawawala ka na sa iyong sarili nang dahil sa nararamdaman mo. Tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Sige, hindi ko na po ipagpipilitan ng sarili ko sa inyo. Basta't huwag lang po kayong mag-away. Ayokong masirang relasyon yung mag-ina ng dahil lang sa akin. Ineng, huwag mo sanang iisipin na ayaw ko sa iyo. May dahilan ang lahat ng ito. Mga dahilan na hindi ko na kontrolado. Kaya para sa ikabubuti nating lahat, huwag na lang nating ipilit ang mga bagay na hindi pwede. Walang nagawa si Clara, kundi ang tumango na lang. Nagpaalam na rin siya dahil ayaw niyang lumaki pa ang away ng mga ito. Hindi kakayanin ng konsensya niya kung patuloy na mag-aaway ang mag-ina dahil sa kanya. Pero habang naglalakad siya pa uwi, ay sinundan naman siya ni Luis. Bakit mo ko sinundan? Pasensya ka na kay Nanay. Sinusubukan ko siyang intindihin. Kahit hindi ko alam kung anong rason niya. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako papayag na magtagal ka kina Kapitan. Ano ba talagang meron sa kanila? Bakit parang takot na takot kayo? Mahirap ipaliwanag, Clara. May mga bagay na mas mabuti kung hindi mo na lang muna malalaman. Pero, Maniwala ka. Hindi mo gugustuhin malaman ang katotohanan. Pero pinapangako ko sa'yo, gagawa ako ng paraan para maayos ang lahat ng to. Kung kinakailangan kitang itakas palayo sa baring ito, gagawin ko. kung hindi na lang kaya ako bumalik doon ngayon.
Hindi pwede. Hahanapin ka nila. Kailangang pagplanuhan muna natin to ng mabuti. Tumango siya kahit na labis na kinakabahan sa nangyayari at maaaring mangyari. Pero may tiwala siya kay Luis at alam niyang tutupad ito sa pangako nito. At kung hindi man, siya mismo ang gagawa ng paraan upang makatakas. Hindi siya papayag na malagay sa kapahamakan ng buhay nila ng kanyang anak. Kinagabihan ay isang masamang panaginip na naman ang bumisita sa kanya. Pero ang panaginip na ito ang tuluyang bumago sa buhay niya. Sa loob ng kanyang panaginip ay tumatakbo siya sa isang madilim na kagubatan. Tanging ang sinag ng araw lang ang nagsilbing gabay niya sa kanyang dinadaanan. Hinihingal na siya, pero hindi siya pwedeng tumigil dahil baka maabutan siya ng humahabol sa kanya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po kaming pababayaan ng anak ko. Tumindig ang balahibo niya nang marinig ang pag-aangil ng isang halimaw na humahabol sa kanya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang halimaw na ito ay sarili niyang asawa. Dahil sa dilim ay nadapa siya sa mga ugat ng isang malaking puno. Mabilis niyang tinanggal ang mga dahon sa kanyang mga kamay. Ngunit sa bawat galaw ay nararamdaman niya ang matinding kirot ng sugat sa kanyang kaliwang tuhod. Hindi ako pwedeng tumigil sa pagtakbo. Kailangan ko magpatuloy bago pa ako maabutan ng aswang. Pinilit niya ang sarili niyang tumayo at nagtagumpay naman siya. Itinuloy niya ang pagtakbo. Pero sa pagkakataong ito ay bumagal na ang kilos niya dahil paika-ika na ang kanyang pagtakbo. Patuloy siyang nananalangin habang tumatakbo. Pagkaraan ng ilang saglit ay naramdaman niyang may presensyang palapit ng palapit sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga niyang naramdaman ang matutulis na kukong nakahawak sa kanyang katawan. Bitiwan mo ako! Nilingon niya ito at nakitang hindi na ito anyong aswang. Pero namilog ang mga mata niya dahil sa pagkakataong ito ay malinaw na niyang nakita ang itsura ng lalaki sa kanyang panaginip. Sir Antonio! Ikaw? Ikaw ang asawa ko! Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka naman laban. Huwag ka na lang tumutol sa mga nais kong mangyari para hindi ka na masaktan. Hindi. Hindi ko kakayaang mapahamak ang anak ko! Anak natin ang dinadala mo. Handa kang ialay siya sa demonyo! Kaya anong karapatan mong tawagin siyang anak? Halimaw ka! Wala kang puso! Bago pa siyang muling makapagsalita, ay bigla na siyang binuhat ni Antonio. Sinubukan pa rin niyang tumutol, pero sadyang wala siyang panlaban sa lakas nito. Pinaghampas niya ang katawan nito, pero mukhang hindi man lang ito nasasaktan kahit konti. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Ano ba? Tumigil ka na. Masasaktan ka lang kung patuloy kang lalaban. Hindi ako dapat magpaloko sa isang hayop na katulad mo! Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita! Huli na ang lahat para magsisi ka. Nandito na tayo sa sitwasyong ito. Isa pa, naging maganda rin naman ang buhay mo sa piling ko. Ginawa kitang milyonarya. Hindi ako nasisilaw sa pera mo! Sapilitan siya nitong isinakay sa kotse. Hindi niya alam kung saan sila pupunta o kung ano ang gagawin nito. Pero hindi ito pwede magtagumpay. Kailangan niyang makatakas. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero hindi siya nagtagumpay. Bago pa man siya makaisip ng ibang paraan, ay nalapitan na siya ni Antonio. Pasensya na. Pinipilit mo talaga akong gawin to. Anong gagawin mo? Tinakpan nito ang kanyang ilong at bibig gamit ang palad nito. Nagsimula siyang mahirapan sa paghinga. Nabalot siya ng kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Nahilo siya at unti-unting nandilim ang paningin. Si Antonio? Siya ang asawa ko! Kasabay ng pagising niya mula sa masamang panaginip na yun, ay ang tuluyang pagbabalik ng kanyang alaala. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya sa Maynila. Nakatira sila sa barong-barong at mula pagkabata, pangarap na niyang maiahon sa kahirapan ng mga magulang niya. Nagtrabaho siya bilang janitress sa isang malaking kumpanya at dito niya nakilala ang mayamang negosyante na si Antonio.
Unang pagkikita pa lang nila ay nagkagusto na ito sa kanya. Kaya naman hindi na siya nagtaka nang niligawan siya nito. Aminado si Clara na nagustuhan niya si Antonio dahil sobrang bait nito sa kanya. Malaki rin ang tulong na binigay nito sa pamilya niya at binigyan sila ng mas maayos na buhay. Pagkalipas lang ng ilang buwan ay nagdesisyon na silang magpakasal. Hindi na ito pinag-isipan pang mabuti ni Clara dahil nung panahong yun ay sigurado na siya sa kanyang desisyon. Pagkatapos ikasal ay dinala siya nito sa probinsya kung saan ito nakatira. Tinulungan siya nitong magnegosyo at sa loob ng 2 taon ay naging isang milyonarya siya. Ngunit nasira ang kanilang pagsasama nang madiskubre niya ang malagim nitong sikreto. Hawak na naman ako ng asawa ko ngayon. Hawak niya ngayon ang buhay namin ng anak ko. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Huwag niyo po kami hayaang mapahamak. Oh, Clara, gising ka pa pala. Namilog ang mga mata niya nang biglang pumasok sa kwarto niya si Antonio. Nakangiti itong naglakad palapit sa kanya, habang kumakabog naman ang dibdib niya sa kaba. Pinilit niyang hindi magpahalata dito dahil natatakot siya. Mas mabuti kung hindi muna nito malaman na nagbabalik na ang alaala niya. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang tingnan ang kalagayan mo. Maayos ang kalagayan ko. Wala kang dapat na ipag-alala. Kaya kung maaari, iwan mo na ako. Gusto ko nang magpahinga. May gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Bakit ang lamig ng pakikitungo mo sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. May nakakita kasi sa inyo ni Luis na magkausap kanina. Bakit hindi ka naman malamig makitungo sa kanya? Ano bang gusto mong palabasin? May gusto ka ba sa kanya? Napalunok siya sa sariling laway nang mapansin ang bahagyang pagtaas ng tono ng pananalita nito. Tumalim rin ang titig nito sa kanya na para bang hindi masaya sa nalaman nito. Kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Pwede ba? Hindi ko gusto si Luis. Isang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. At isa pa, kahit gusto ko man siya, wala ka na doon. Anong sinabi mo? Buhay ko to. Kaya karapatan kong magkagusto sa kahit na sino. At wala kang pakialam doon. Dahil sino ka ba sa buhay ko? Hindi naman kita kaano-ano. Huli na nang ma-realize niya na masyado siyang nagpadala sa kanyang emosyon. Nanlisik ang mga mata ni Antonio at hinaklit ang kanang braso niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bitiwan mo ako! Hindi ka pwedeng magkagusto kay Luis o kahit na sino. At bakit hindi? Dahil pag-aari na kita. Akin ka! Nahihibang ka na! Itong tandaan mo. Hindi ako makapapayag na may umagaw sa'yo. Akin ka lang, Clara. Akin ka lang! Hindi niya napaghandaan ang sunod na ginawa nito. Pasintabi po sa mga susunod ninyong maririnig dahil sensitibo po ang pangyayaring ito. Pero kailangan ko pa rin pong isali ito sa kwento dahil totoong naranasan po ito ni Clara. Tinulak siya ni Antonio para mapahiga siya sa kama. Pagkatapos ay pumaibabaw ito sa kanya at sapilitan siya hinalikan. Ano ba? Lumayo ka sa akin! Patutunayan ko ngayong gabing to na pagmamayari kita. Hayop ka! Hindi ako magiging iyo! Kinasusuklaman kita! Tinulak niya ito pero hindi ito natinag. Walang-wala siya sa lakas nito. Kaya sa huli, tuluyan nga itong nagtagumpay sa masama nitong binabalak. Hindi ko na lang po idedetalye ang bawat pangyayari bilang pagrespeto na rin sa alaala niya. Pero ng gabing yon ay nagawa siyang pagsamantalahan ni Antonio. Binaboy nito ang kanyang katawan ng paulit-ulit kahit na nagdadalang tao siya. Hayop ka! Hayop ka! Walang iya ka! Sumigaw ka lang ng sumigaw. Umiyak ka hanggang bukas kung gusto mo. Pero nangyari na ang nangyari. Pagbabayaran mo to! Paano ba yan? May nangyari na sa atin. Siguro naman ngayon, ako nang pipiliin mo. Hindi mangyayari ang gusto mo, hayop ka! Nakakasuka ka! Babawiin mo rin ang lahat ng sinasabi mo. Balang araw. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko! Di
Tama ka. Isa nga akong halimaw. At hindi magtatagal. Makikita mo na rin kung anong kayang gawin ng isang halimaw na katulad ko. Mula nung gabing pinagsamantalahan siya ni Antonio, ay tuluyan na nitong ipinakita ang tunay na kulay sa kanya. Maging si Kapitan Vicente ay hindi na tinago ang kasamaan nito sa kanya. Isang gabi ay pumasok ang mga katulong sa kwarto niya at binihisan siya ng isang kulay puting damit. Para itong trahe de boda na pagkahaba-haba. Nagtaka siya sa ginagawa ng mga ito pero ayaw naman nilang sumagot sa mga tanong niya. Napakaganda mong tingnan, Clara. Tunay ngang karapat dapat kang magdala ng aming alay. Anong ibig niyong sabihin? Bakit niyo ba ako pinagsuot ng ganito? Ano bang binabalak niyo? Ngayong gabi na ang pagdiriwang ng pulang buwan. Bigla niyang naalala ang sinabi noon ni Antonio na gagawin itong alay ang anak nila sa demonyo. Nagpanik siya na maisip na sa gabing yun na pala mangyayari ang kinatatakutan niya. Hindi niyo pwedeng galawin ang anak ko. Kumalma ka lang. Huwag kang masyadong matakot. Pinapangako ko sa iyo na walang mangyayaring masama sa iyo at ng anak mo. Mapupunta siya sa mabuting kamay. Kasama ang aming Panginoon. Hindi ako makakapayag sa gusto niyo. Pasensya ka na. Pero hindi namin hinihingi ang pahintulot mo dito sa gagawin namin. Matagal na namin itong pinagplanuhan. Kaya mangyayari ang dapat na mangyari. Nay Rosita, tulungan niyo po ako. Rosita, mabuti naman at narito ka na. Sige na, umpisahan mo na ang paghilot kay Clara. At maya-maya lang ay magsisimula na ang ritual. Masusunod po, Kapitan. Lalabas muna ako para siguraduhin nakahanda ng lahat. Mga katulong, Kapitan. iwan niyo muna silang dalawa dito sa kwarto. Mahalagang bagay ang kanilang gagawin. Sabay na lumabas ng kwarto sina Kapitan at ang mga katulong. Hindi naman makatingin si Aling Rosita sa kanya nang silang dalawa na lang ang nasa loob ng kwarto. Inutusan siya nitong humiga at ihilutin na raw siya nito. Pero hindi siya nakinig at sapilitan nitong hinarap sa kanya. Nararamdaman ko pong hindi kayo masamang tao. Alam kong ayaw niyo sa ginagawa niyo. Nagkakamali ka sa sinasabi mo. Ito ang kailangan kong gawin, Ineng. Pero gusto mo ba to? Naayon ba to sa sinasabi ng konsensya niyo? Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Ang importante ay naaayon ito sa kagustuhan ng aming Panginoon. Kaya sige na, humiga ka na at hihilutin na kita. Ginawa niyang sinabi nito pero hindi pa rin siya sumusuko. Alam niyang kaya niyang baguhin pa ang isip nito. Pero hindi niya inasahan ang sinabi nito nang mag-umpisang hilutin siya. Hinaan mong boses mo dahil may nakikinig sa atin mula sa labas. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Nasa labas si Luis at ang ilan sa mga kasabay niya. Itatakas ka namin. Talaga po? Patawarin mo ko kung umabot ng ganito katagal bago ko naisip na mali ang lahat ng ito. Pero huwag ka mag-alala. Itatama naman namin to ng aking anak. Ililigtas ka namin. Salamat po. Ipinagpatuloy ni Aling Rosita ang paghilot sa kanya. Umabot ito ng halos 10 minuto. Pagkatapos ay pinatayo na sila nito at sabay silang lumabas ng kwarto. May mga gwardya ngang nakabantay sa labas. Kaya tama lang na hininaan nila ang kanilang boses. Pero dahil may tiwala ang mga ito kay Aling Rosita, ay hindi na sila sinundan ng mga gwardya sa kanilang paglalakad. Ang akala ng mga ito ay didiretso na sila sa kapilya kung saan gaganapin ang ritual. Pero palihim silang lumiko sa isang sikretong pinto na daanan patungo sa likod ng malaking bahay. Nasaan po tayo? Ito ang hardin ng bahay ni Kapitan. May daanan nito papunta sa kagubatan kung saan naghihintay si Luis. Sige po, bilisan na natin. Sobrang lawak ng hardin
kaya hindi naging madali ang pagdaan nila doon. Madilim rin ang daan, kaya nahirapan silang maglakad. Pero ilang saglit lang ang lumipas ay nakita na nila ang kagubatan. Tuluyan silang nakapunta doon at sinalubong naman sila ni Luis. Nay! Clara! Nasaan ang mga kasama mo? Nakikipaglaban sila sa mga tauhan ni Kapitan. Ano? May nakapagsumbong sa kanila ng pinaplano natin. Mabuti na lang at nakalabas pa kayo. Pupuntahan ko nga sana kayo dahil akala ko'y maaabutan nila kayo at hindi pa lalabasin. Kung ganon, sigurado kong pinaghahanap na nila tayo ngayon. Tiyak kong galit na galit si Kapitan sa atin ngayon. Wala akong pakialam sa galit niya. Sa loob ng maraming taon ay naging sunod-sunuran tayo sa kanya. Hindi na ngayon. Lalabanan natin siya. Nag-umpisa silang tumakbo upang makalayo doon. Ang sinabi ni Luis ay may alam daw siyang ligtas na lugar para sa kanila. Lalayo na raw sila sa baryong yun at pinagplanuhan na nila ito ng maigi. Pero bago pa man sila makalayo, ay sinalubong na sila ni Kapitan Vicente at Antonio kasama ang mga tauhan ng mga ito. Kapitan? Sayang ka, Rosita. Malaki pa naman ang tiwala ko sa iyo. Sa katunayan ay tinuturing na kitang kanang kamay ko. Pero hinayaan mong impluensyahan ka ng walang kwenta mong anak. Huwag mong insultuhin ang anak ko. Tama siya! Hindi kami dapat na sumunod sa mga baluktot niyong paniniwala. Tapos ang pagiging sunod-sunuran namin sa inyo. Mulat ng mga mata namin sa katotohanan. Nakakatawa kayong magina. Kung makapagsalita kayo ay parang kung sino kayong malilinis at banal. Eh pare-pareho lang naman tayo mga nilalang ng dilim. Pare-pareho lang tayo mga aswang! Nanlamig si Clara sa kanyang narinig at napatitig sa mag-ina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Kung ganon, sa loob ng mga panahong kasama niya ang mga ito, wala siyang kaalam-alam na napapaligiran pala siya ng mga aswang. Clara, huwag ka matakot sa amin. Wala kaming masamang binabalak sa iyo. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Sigurado kang mapagkakatiwalaan mo talaga ang maginang yan. Malay mo, baka gusto ka lamang nilang itakas ngayon dahil may sarili silang plano para sa'yo. Tumahimik kayo! Clara, huwag mo silang pakinggan. Binibilog nila ang utak mo. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Ining, pagkatiwalaan mo kung ano ang sinasabi ng puso mo. Nararamdaman mo bang masama kami at may binabalak sa inyo ng anak mo? Pwede ba? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Hulihin na natin ang babaeng yan. Hindi tamang paghintayin natin ang ating Panginoon. Tama si Antonio. Mga kasama, kunin si Clara, gayon din. Kaagad na umalerto ang mga tauhan ni Kapitan at akmang susugod na sa kanila. Pero nagsidatingan naman ang mga kasama ni Luis na pumaligid sa kanila upang protektahan sila. Namilog naman ang mga mata ni Clara nang makita ang pagbabago ng itsura ng mga nasa paligid niya. Lahat sila ay naging aswang, kabilang na sina Luis at Aling Rosita. Tumalim ang mga mata nila, lumabas ang pangil at nagkaroon ng mahahabang kuko. Napatingin si Clara sa kulay pulang buwan at tumindig ang kanyang balahibo nang mag-umpisang sugulin ng mga aswang ang isa't isa. Napuno ng tensyon ang kagubatan habang naririnig niya ang malalakas na alulong ng mga halimaw sa paligid. Panahon na upang turuan ng leksyon ng mga lapastangan na tulad ninyo. Panahon na rin upang wakasan ang kasamaan nyo, Kapitan! Mabilis na umusbong ang labanan ng pangil sa pangil. Lahat sila ay galit na galit at walang may gustong magpatalo. Nakakamangha ang ipinakitang lakas ng mag-ina, lalo na si Aling Rosita, na sobrang liksi pa rin kumilos sa kabila ng edad nito. Sa loob naman ng ilang minutong pakikipaglaban, ay napakarami ring nagawang paslangin ni Luis gamit ang pambihira nitong lakas. Luis! May sumusugod sa likuran mo! Mabuti na lang at narinig kaagad siya ni Luis, kaya't kaagad itong napalingon at mabilis na napaslang ang aswang na sumusugod dito. Nabalas ng dugo ang kagubatan ng gabing yun. Marami sa mga kasamahan ni Luis ang nasawi.
Pero mas marami ring tauhan ni Kapitan Vicente ang bumagsak. Pero tuluyang nagbago ang takbo ng laban nang sa isang iglap ay nakita nilang hawak na ni Kapitan si Aling Rosita. Hindi! Wag! Bitawan mo si Nanay Rosita! Pagbibigyan kita. Yun ay kukusa mong isusuko ang iyong sarili sa amin. Hayop ka talaga, Kapitan. Bitiwan mo si Nanay. Clara Ineng, makinig ka sa akin. Huwag na huwag kang susuko sa kanila. Huwag mo hayaang magtagumpay sila sa kanilang masamang plano. Tumahimik ka, Rosita. Handa akong masawi upang maitama ang mga pagkakamali. Inay! Walang kaawa-awang sinaksak ni Kapitan Vicente ang tiyan ni Aling Rosita gamit ang mahaba nitong kuko. Nagsuka ng dugo ang matanda at bulagtang bumagsak sa lupa. Kaagad na tumakbo si Luis palapit dito, pero mabilis na naman itong hinarangan ni na Antonio. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa aking inay! Lalong tumindi ang galit ni Luis noong oras na yon at para bang wala na itong pakialam kung ano man ang mangyari. Buong lakas itong nakipaglaban sa mga aswang at hindi nagtagal ay nagawa nitong makaharap si Kapitan Vicente. Nag-umpisang magtunggali ang dalawa. Nung una ay iniiwasan lang nilang pag-atake ng bawat isa. Pero di nagtagal, pareho na nilang napupuruhan ang isa't isa. Umulan ang dugo dahil sa kanilang labanan, pero hindi pa rin sila sumusuko. Diyos ko, tulungan niyo po si Luis. Huwag niyo po siyang pabayaan. Nagpapatawa ka ba, Clara? Sa tingin mo ay pakikinggan ng iyong Diyos ang panalangin mo. Bakit naman niya tutulungan ang isang aswang na katulad ni Luis? Dahil mabuting kalooban niya. Alam niya kung saan siya nagkamali at handa siyang itama ito. Hindi kagaya niyo. Kaya nakasisiguro akong may nakahanda ng lugar para sa inyo sa impyerno! Muli nilang itinuon ang atensyon sa nangyayaring labanan. Nakisali si Antonio para tulungan si Kapitan. Lalong nag-alala si Clara dahil pinagtutulungan na ito ng dalawang halimaw. Pero mukhang walang pakialam si Luis dito. Pinagtibay ito ng nararamdamang lungkot at sakit sa pagkasawi ni Aling Rosita. Namangha siya sa liksi ng kilos nito na para bang hindi pa nakakaramdam ng pagod. Ni hindi na siya nagawang puruhan ang dalawa. At sa isang iglap, nagawa nitong hawakan sa leeg si Kapitan. Bitiwan mo siya! Hayop ka, Luis! Kung nalaman ko lang na darating ang araw na pagtataksilan mo ko, sana'y matagal ko nang tinapos ang buhay mo! At kung alam ko lang, napapasalangin mo pala ang nanay ko, sana'y matagal ko na tong ginawa sa'yo! Paulit-ulit niyang sinaksak si Kapitan sa iba't ibang bahagi ng katawan nito gamit ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko. Nagawa pa niyang buksan ang tiyan nito, dahilan para lumabas at magkalat sa lupa ang mga laman loob nito. At nang masigurong wala na itong buhay, saka lang niya ito basta-bastang tinapon sa lupa. Magbabayaran mo ang ginawa mo sa tiyo ko! Pinaslang niya ang nanay ko, kaya't patas lang tayo. At ngayon, wala na si Kapitan. Ikaw naman ang isusunod ko! Parang yumanig ang lupa ng buong galit na nakipagsalpukan si Luis kay Antonio. Nagawa niya kaagad itong puruhan sa unang pag-atake pa lang niya. Pero hindi rin nagpadaig si Antonio dahil mabilis itong nakaganti at nagawa siyang sugatan sa kaliwang braso. Habang patuloy nilang napupuruhan ang isa't isa, ay parang mas lalo lang umiigting ang galit nila. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin niyang unti-unti na silang nakakaramdam ng pagod. Ano? Kaya mo pa ba? O gusto mong sumuko na lang? Sabihin mo lang, dahil handa na akong kunin ang pinakamamahal mong si Clara! Kailangan mo muna akong pabagsakin bago mo magawa ang bagay na yan! Muli siyang sumugod patungo kay Antonio nang nakalabas sa mga pangil at nag-aapoy sa galit ang mga mata. Sinalubong naman siya ni Antonio gamit ang matatalas nitong kuko. Pero sobrang liksi niya, kaya't nagawa na naman niyang itong iwasan. Muli siyang umatake ng sobrang bilis. Hindi yun napaghandaan ni Antonio, kaya nagawa niya itong hawakan ng sobrang higpit sa may braso. Pero hindi rin nagpadaig si Antonio at gamit ang kanyang isang kamay, sinipa nito si Luis sa dibdib na naging dahilan para bumagsak ito.
Sa tingin mo ba'y basta-basta na lang ako magpapatalo sa'yo? Pasensya ka na kung sisirain ko ang ilusyon mo, Luis! Pero hindi hamak na mas malakas ako sa'yo! Siguro nga'y mas malakas ka sa akin, pero gagamitin ko ang sakit at galit na nararamdaman ko ngayon para patumbahin ka! Sinamantala ni Antonio ang pagkakataong nakahiga siya sa lupa para umatake gamit ang mga kuko at pangil nito. Pero mabilis na nakaiwas si Luis at gumulong ng patagilid upang hindi siya ito tamaan. Sa isang mabilis na galaw ay tumayo siya at hinampas ang kanang balikat ni Antonio na nagdulot ng malakas na sigaw mula sa kanyang kaaway. Mabilis na kumuha si Antonio ng isang matulis na bato mula sa lupa at itinapon niyang kay Luis. Luis, mag-ingat ka! Babatuhin ka niya! Mabuti na lang at nasalo ito ni Luis at walang ano-ano'y itinapon ito pabalik kay Antonio. Napuruhan si Antonio ng matulis na bahagi ng bato at nagtamo ng malaking sugat sa kanyang kaliwang pisngi. Sumabog ang galit sa mukha nito nang dahil sa nangyari. Muli itong sumugod sa kanya nang makalabas ang pangil. Pero mas nakapaganda na siya sa pagkakataong yun. Paglapit nito sa kanya ay sinikmuraan niya ito at sinuntok sa panga. Namilog ang mga mata ni Antonio kasabay ng pagbagsak nito sa lupa. At bago pa man ito magawang tumayo ay mabilis na niya itong nilapitan. Pinaulan na ng suntok at pinagsasaksak gamit ang matutulis niyang kuko. Napuno ng malalaking sugat ang mukha at buong katawan ni Antonio. Hindi pa nakontento si Luis. Binuksan pa niya ang dibdib nito at walang pagdadalawang isip na kinuha ang puso ng kalaban. Wala na siya. Patay na si Antonio. Ligtas ka na, Clara. Ligtas na kayo ng anak mo mula sa halimaw na to. Salamat, Luis. Maraming salamat sa tulong mo. Muling nagbalik ang normal na anyo ni Luis. At bagaman puno ng dalamhati ang kanyang mga mata, ay pinilit pa rin itong ngitian siya. Walang anuman. Mga kasama, gusto ko rin kayong pasalamatan sa pagtulong ninyo sa akin. Marami man sa atin ang risaway ngayong gabi. Ang mahalaga ay mas pinili nating gawin ang tama. Si Nanay Rosita. Pinili niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Hindi lamang para tulungan ka, kundi para na rin itama ang mga pagkakamaling nagawa niya sa mga nakalipas na taon. Mabilis na silang umalis sa lugar na yon. Lalo pat alam nilang may iba pang mga aswang sa baryo na kakampi ni Kapitan Vicente. Alam nilang anumang oras ay maaaring umatake pa ang mga ito. Pumunta sila sa kabilang baryo kung saan mas ligtas raw sila. Pero dahil nagbalik na ang alaala niya, nagdesisyon si Clara na mas mabuti kung babalik siya sa kanyang pamilya sa Maynila. Tama ka. Mas mabuti nga kung bumalik ka sa kanila. Mas maaalagaan ka nilang maayos. Paano ka? Huwag mo na akong isipin. Kaya ko ng sarili ko. Sa ngayon ay gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Mas pagtutuunan ko muna ng pansin kung paano ako makakabangon sa mga nangyari. Patawarin mo ako. Nawala si Nay Rosita nang dahil sa akin. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko gustuhin ni nanay na sisihin mo ang sarili mo sa nangyari. Alam ko masaya na siya ngayon. Wala siyang nagawa para baguhin ang desisyon ni Luis. Kaya naman umuwi na siya sa kanyang pamilya sa Maynila. At mula noon ay hindi na sila nagkita pa ulit ni Luis. Kinuwento niya ang mga pinagdaanan niya sa kanyang mga magulang. At maging sila ay hirap ding paniwalaan ng lahat. Mabuti na lang at medyo mas maayos na ang buhay nila noon. Kaya kahit hindi na siya milyonarya, meron pa rin silang mga maliliit na negosyo at may bahay at lupa na rin siyang naipundar noon. Kaya naman hindi na sila bumalik sa dating buhay nila noon na sobrang hirap. Sinikap rin niyang makabangon mula sa lahat ng pinagdaanan niya. Siya ang nag-manage ng mga maliliit nilang negosyo. Mas inilapit rin niya ang sarili sa Diyos at pinagtibay ang kanyang pananampalataya. Naging single mom rin siya sa mga sumunod na taon at pinalaki ng maayos ang anak niyang si Roxanne. Di nagtagal ay nakilala rin niya si Robert, isang bank teller na naging boyfriend niya. At di nagtagal ay naging asawa niya. Ang nanay ko naman po ay katrabaho ni Robert, kaya nagkakilala sila ni Clara at naging malapit na magkaibigan.
Ang alam po ni nanay ay namatay raw po si Clara dahil sa sakit na cancer. Hindi niya nalaman ang buong detalye, pero isang bagay ang sigurado niya.